ko nang mamatay si ama. Pangarap ko noon lumikha ng pera. Manager ng bangko tumatak sa diwa. Sa pag-aaral ko ay nagpiyaga. Ang gusto kong kunin kursong accountancy, kaya nang matapos ko ang secondary. Sa mahal kong ina'y marahang sinabi, di kaya nang inatinda lang niya'y mani. Napilitan akong sumama sa pinsan. Sa Mindanao doon ako nanirahan. Pinag-aral ako ng tito ko sa Amlang. Sa taas ng tuition, isang semester lang. Sa tita ko naman, doon ako pumunta. Sa North Cotabato doon sa makilala. Di nakapag-aral ng kurso kung nasa. Sobrang kalungkutan ang aking nadama. Ako'y 17 taong gulang noon, tumira sa tita kasama ang ingkong. Sa gawaing bahay ay katukatulong. Ito ay umabot ng 2 taon. Sabik makapiling ang mahal kong ina. Ako ay lumayas sa puder ng tita. Galing Cotabato sa Davao pumunta, diretso sa Piara doon nagmakaawa. Sobrang kalungkutan ng aking nadama nang marinig ko ang pahayag ng gwardiya. Pasensya ka na dong cargo ship ay wala. Ngayon ay linggo, sa Huwebes ang larga. Gutom ko'y pinatid, nang muna'y na isa. Pinalipas ang gabi, at sa pier humiga. Kinabukasan sa lahat nagpresenta. Anumang trabaho basta't magkapera. Kahit isa'y walang tumanggap sa akin. Mga kargador sa pier, aking napansin. Ikinuwento ang lagay kong madilim, kaya't isinama sa boss nilang Muslim. Sa mga kargador, ako ang bata pa. Isang katrabaho ko ang sa akin naawa. Sa isang squatter ako'y isinama. Sa labas ng kwarto sa sahig pinahiga. Tatay ng kasama ko ay lumapit sa kapitan ng malaking cargo ship. Upang sa biyahe ako ay isingit, nakauwing libre